Hi guys! Ang topic natin for today is about picky eating and isi-share ko sa inyo yung journey namin ni Pia about sa picky eating or pagiging picky eater niya. Marami-rami na kasi nagtatanong kung ano yung kinakain ni Pia, kung picky eater ba siya. And last, ito si Mommy, kumakain po ng rice si Pia, Mommy Ina. Ang sagot po is no, hindi na po siya kumakain ng rice, but we continue to offer. Hindi lang araw-araw kasi nakakaumay kung araw-araw kang ino-offera ng rice. So, again, that started around 4 years old siya. Ang nangyari po kasi noon is, short story time tayo, nagkaroon kami ng chance na lumipat or mag-relocate sa south, sa bandang Las Piñas kasi yung company ni husband nag-open ng office sa may Alabang and kailangan naming lumipat doon kasi si husband ang mag-handle. So, lahat kami, since tatlo lang kami sa isang pamilya, wala pa si Logan yung bunso ko noon, lumipat kami sa may bandang Las Piñas. Possible daw, sabi ni Doc Di Malanta, na yung relocation namin ng lugar ay isa sa mga nag-trigger kung bakit may lumabas na bagong behavior kay Pia. As in, very drastic yung nangyari nun kasi parang ilang days pa lang kami nakakalipat doon sa Las Piñas. Tapos okay pa naman yung pagkain niya. Makain pa siya ng regular na kanin, fish, meat, chicken, gulay, prutas, lahat ng pwedeng kainin ng bata na healthy na pagkain kinakain niya. Until one day, parang kinabukasan, she stopped eating. And parang ayaw niyang kumain ng kahit ano. So, kaya parang talagang na-shock kami na bakit biglang ayaw kumain. So, ang unang mga in-offer namin is nilagang itlog. Ayun, kinakain niya. And then, yon. So, nagpa-check na nga kami kay Dr. Di Malanta and sinabi niya na isa nga yun sa possible na trigger kasi yung nag-relocate kami. May mga bata kasi na mahina sa transition or mahina pagdating sa changes. And sabi niya baka daw mas maaga-aga lang kumbagang nagising yung pagiging picky eater niya kaya lumabas agad-agad. However, it is parang not surprising kasi it's a little common sa mga batang may autism yung pagiging picky eater. Okay, so jump na tayo. Ano yung kinakain ni Pia naman? Ang kinakain niya noon is pochi, pistachio na ice cream, and french fries. Hindi talaga siya mahilig sa junk food kasi yun lang yung tatlong kinakain niya. I think for a year na sobrang payat ng anak ko, hindi namin mai-apply nila Dr. Di Malanta yung mga cut dairy, keme-keme, i-cut mo yung mga oil din kasi nga tatlo lang yung kinakain. Hindi ka pwedeng basta-basta kung anong gumawa ng mga ibang procedure kasi nga tatlo lang po yung kinakain. So nagpa-gut check kami, sabi ni Doc, pa-check natin yung tiyan niya kung may sakit or may whatever, and then next is mag-ask tayo sa nutritionist. So, yung mga program po na iba na mga cut dairy, mga ganito, hindi po yan nag-a-apply sa lahat ng klase ng bata, okay? So, may mga, yan din po yung dahilan kung bakit hindi kami nag-neme-check protocol kasi may mga kailangang i-eliminate doon na hindi applicable sa anak ko. Now, balik po tayo dun sa gut check and dun sa nutritionist. Gut check, okay, wala siyang sakit sa tiyan. And then, pangalawa is yung sa nutritionist. Hindi kami basta-basta pwedeng bigyan ng mga plans ng kakainin, yung mga malnutrition, kasi nga po, hindi kumakain. So, ang kailangan namin idiretso ay ang therapy. So, both sa OT and speech namin, usually ang ginagawa nila is parang half hour is yung mga activity, half hour is feeding program. Yun. So, may mga pinapadala sila sa amin na pagkain na tinetest kay Pia. Until now, ang ginagawa ko is the SOS, feeding procedure, feeding program, sequential oral sensory yung meaning nun. So, i-search nyo sa Google, makikita nyo doon. Pero, i-share ko din sa inyo yung process namin. Nilista ko po yung most updated na kinakain ni Pia for today. So, sana wala akong makalimutan. Just in case makalimutan ko, lalagay ko na lang sa comments. Sa mga niluluto ko, nag-aral po pala akong mag-bake dahil po, yun, pinapalitan namin ng tinapay yung kinakain niyang rice. So, sa mga niluluto ko, anything na binake ko, like banana loaf, ube cheese pandesal, carrot cake, kinakain niya in cupcakes. Sa pang-ulam naman is chicken pork adobo. Very brand specific din po si Pia. For example, yung Monay kailangan sa Goldilocks, yung Mamon kailangan Red Ribbon. Kumbaga, hindi pwedeng vice versa. Yung ensaymada naman kailangan is yung sa bakery na ensaymada. Other food na kinakain ni Pia is yung chiffon slice cake from Goldilocks, cheese roll ng Mary Grace, pepperoni pizza ng SNR,
Ang saya namin, kumakain na siya ng nilagang mais, turon, yung banana turon, puto bongbong kasi 'di ba parang kanin din po 'yon. Chippy na red, pochi, peanut butter skippy, yung blue, french fries kailangan McDonald's, malalaman niya kahit isalin mo yung pang Jollibee na french fries, malalaman niya kailangan McDo, pancake ng McDo, baby back ribs kailangan yung sa racks, ayaw yung sa may peri-peri, Diyos ko po. Krispy Kreme na yung glazed original, Burger King 4 cheese Whopper, siopaw ng Chowking, Lemon Square na cupcake. To. And then, ano pa ba? Sa ice cream yon yung pistachio or yung cashew nuts na ice cream. So far yun yung naaalala ko ngayon, nilista ko siya dito. Pag meron, i-add ko sa comment section. So, yung mga ibang kinakain niya na nabibili namin sa fast food, tinatry kong gayahin. Pero, syempre, hindi naman natin magagaya yun dahil iba yung mga spices or mga recado or ingredients na ginagawa sa mga restaurants or sa mga fast food. May mga successful kasi, as I mentioned kanina, kaya ako nag-aral mag-bake, yung mga banana loaf, yung mga ganyan, ube cheese pandesal. But the rest is kailangan talaga naming bilhin sa labas. So, kumbaga, itong pagiging picky eater niya, isa ito sa pinakamagastos na part ng kanyang autism journey. So again, if you have questions, dun po tayo sa comment section para masagot ko. Thank you so much. Yun lang muna for tonight. Bye-bye. Hi guys! Good afternoon. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung hinanda kong lunch ni Pia today. Since sweldo naman ng tatay niya, so nag-request ako na bilhan naman natin si Pia ng baby back ribs. And ang kanyang pinakakanin is yung ensaymada. Yan, pasensya na kayo, hindi na masyadong mukhang masarap yung baby back ribs kasi kinain na niya agad kanina. So merong ulam and merong kanin which is yung ensaymada. So hinahanda kong ganyan, parang meal pa rin kahit hindi naman talaga kanin, pero inaayos ko siya na parang isang maayos na pagkain para masanay pa rin siya na merong kanin at ulam kasi ino-offeran pa rin namin siya ng kanin. So, yung natira niya na yan, kakainin pa niya yan mamayang gabi. Yun lang for today. Thank you. Bye-bye! Good morning guys! So early morning, bumili na pala si Tatay Will ng aming McDonald's breakfast. Ayan, nakalinya ang kanyang butter and honey. Dalawa yung binibili namin kasi pag kinakain niya, nakikita niyo yung bilog na yan. Hindi niya inuubos na ng buo yun. Yung sides kinakagat niya, kaya laging dalawa para marami siyang makain. Yan. Lagi kayong may nakikitang Ariel dyan. Fixated siya sa sachet ng Ariel kasi yan ang ginagamit ko panlaba. Anyway, breakfast namin ni Logan is 2 cheesy egg desal, tig-isa kami. Kalahati lang ang kape kasi magkakape ako mamaya. And then si Logan, naubos na ang Yakult. Meron din kaming biniling banana loaf, pandagdag doon sa breakfast. But just in case hindi niya maubos, yan na yung tinapay niya for lunch. Yan, mabigat din sa tiyan. And then, since magla-lunch time na, yan, nagluto na rin ako ng chicken adobo. Kung mapapansin nyo, maliliit yung aking paghiwa. Ganyan ang gusto ni Pia. Bumibili kami ng filet na, tapos hini-slice ko pa ng maliliit. Yan, so ready na. And true enough, hindi niya naubos yung banana loaf kanina. Kaya, yan na yung kapartner ng kanyang chicken adobo. Happy lunch!